Ako si Leo, 27 years old, discreet akong bisexual. College ko lang nalaman na nagkakagusto ako sa kapwa ko lalaki. Hindi ito alam ng pamilya ko. Hindi rin alam ng mga kaibigan ko. Walang kahit sinong nakakaalam ng totoong pagkatao ko. Lumaki akong may malinaw na idea kung ano ang tama at mali, at malinaw din kung alin ang hindi dapat aminin. Kung may isang taong lubos na nakakakilala sa akin, siya ay si Mike. Nakilala ko si Mike nung first year college ako at naging mag-best friend kami. Halos kami palagi ang magkasama sa araw-araw. Parang hindi mo kami mapaghihiwalay na dalawa. Magkasabay sa klase, sa thesis, sa mga pangarap. Kapag may problema ako, siya ang una kong tinatawagan. Kapag siya ang may problema, ako ang tahimik na nakikinig sa kanya. Sa tagal ng panahon, nasanay na akong andyan lang siya palagi. Hanggang sa isang gabi, matapos ang mahabang inuman at usapan at dahil na rin sa alak at kalasingan. Merong nangyaring intimate moment sa amin. Alam ko mali yon dahil pareho kaming lalaki, pero hindi namin pinagsisisihan. At doon din namin na-realize na mahal namin ang isa't isa. Pareho kami ng nararamdaman, pero pareho rin kaming takot. Tahimik ang naging relasyon namin. Walang may alam. Walang pwedeng makaalam. Sa tuwing magkasama kami, masaya. Mahal namin ang isa't isa, pero pareho kaming may pamilyang mahigpit. May relihiyong hindi tumatanggap ng ganong klaseng pagmamahal. Nalaman ng pamilya ni Mike yung tungkol sa relasyon naming dalawa. Dahil Christian ang relihiyon ni Mike. Nakatanggap siya ng masasakit na salita mula sa pamilya niya at pilit nila kaming pinaglayo. Mike broke up with me at naiintindihan ko yon. Gusto ko siyang ilaban. Mahal ko siya pero paano? Bata pa ako. Mahal namin ang isa't isa. Totoo yon. Pero wala kaming sapat na lakas ng loob para lumaban. Bata pa kami. Natatakot kami. At sa mundong ginagalawan namin, ang pagmamahal naming ganito ay itinuturing na mali. After malaman ng pamilya ni Mike ang tungkol sa amin, bigla na lang nawala si Mike. Hindi na nagparamdam sa akin. Nakablock na rin ako sa lahat ng social media accounts niya. Sobrang nasaktan ako. Naiintindihan ko naman yung situation, pero sana naman kinausap niya ako ng maayos. Hindi yung bigla na lang siyang nawala at di na nagparamdam. Hindi na rin pumasok si Mike sa school. Ang huling balita ko, dinala daw siya ng ate niya sa Canada. Lumipas ang mga taon. Unti-unti, natabunan ng panahon ang alaala ni Mike. Hindi dahil pilit ko siyang kinalimutan, kundi dahil natuto na lang akong mabuhay nang wala siya. Natuto akong tumawa ulit, magmahal ulit, nang walang takot, nang walang pagtatago. Hanggang sa dumating si Annie. Napakabait ni Annie. Una magkaibigan lang kami hanggang sa natutunan ko na siyang mahalin. Pero hindi niya alam ang tungkol sa nakaraan ko at sa pagkatao ko. Wala na akong balak na sabihin sa kanya. Dadalhin ko hanggang kamatayan ang sikreto ko na pagiging bisexual. Pero pwede pa din naman ako sa babae eh. Pwede akong magmahal ng babae. Malapit na kaming ikasal. Sa tuwing pinag-uusapan namin ang kasal, ang simpleng seremony, ang mga kaibigan at pamilya na dadalo sa kasal namin. Ang mga pangarap na bubuin naming dalawa, napapangiti ako. Ito na, yung buhay na akala ko noon ay hindi ko mararanasan. Sobrang saya ko ngayon sa buhay ko. Everything is perfect. Nag-vibrate ang phone ko at agad kong nabasa ang text ni Annie. Mahal, patapos na yung baby shower ng kaibigan ko. Sunduin mo na ako, sabi niya. Pumunta siya sa baby shower ng isa sa mga college friends niya. Siya pa nga ang kukuning ninang sa binyag ng bata. Napangiti ako kasi excited na rin ako magkaroon ng sarili kong pamilya. Excited ako na ikasal kaming dalawa. Ilang linggo na lang at ikakasal na kaming dalawa. Mabilis akong nag-reply ng on the way na ako. Kinuha ko ang susi at agad na nagmaneho papunta sa venue. Pagdating ko roon, hindi ko na kailangang maghanap pa. Kita ko na siya agad. Nakatayo siya malapit sa entrance. May hawak siya ng mga paper bags. Simple lang ang suot niya, walang arte. Pero sa paningin ko, siya pa rin ang pinakamaganda sa lugar na yon. Lumabas ako ng sasakyan at lumapit kay Annie para kunin ang mga dala niya. Then she kissed me
Tapos naglakad na kami pabalik sa sasakyan. Pagbubuksan ko na sana si Annie ng pinto ng sasakyan nang biglang meron boses na tumawag mula sa likuran namin. "Miss, naiwan mo tong camera mo," sabi nung boses ng lalaki. Pareho kaming napalingon ni Annie. Hawak ng lalaki ang camera ni Annie. Ngumiti si Annie at dali-daling kinuha ang camera niya. Nagpasalamat siya sa lalaki bago muling humarap sa akin. Pero ako, hindi na gumalaw. Parang may biglang humila sa akin pabalik sa nakaraan. Nakita ko ulit siya. Yung taong una kong minahal. Yung lalaking unang naging first heartbreak ko. Si Mike. Mukha din siyang nagulat nung nakita niya ako. Dahan-dahan lumapit sa akin si Mike. Kita ko ang pag-aalinlangan sa bawat hakbang niya. Parang hindi rin siya sigurado kung tama ba ang gagawin niya. Pero bago pa ako nakapag-isip, bigla niya akong niyakap. Parang sandaling tumigil ang mundo nung niyakap niya ako. Parang bumalik lahat ng memories na nakalimutan ko na. Bumitaw lang sa pagkakayakap si Mike nang magsalita si Annie. "Magkakilala kayo?" tanong niya. "Mahal, college tropa ko siya. Si Mike. Matagal na kaming hindi nagkita." Mabilis kong paliwanag kay Annie. Hindi ko alam kung bakit yun ang unang lumabas sa bibig ko. Hindi kasi nungalingan, pero hindi rin buong katotohanan. "Kaya pala," sagot ni Annie. Mukhang wala naman siyang iniisip na masama. Tapos nagsalita ulit si Annie at tumingin kay Mike. "Nice to meet you, Mike," sabi niya. "Nice to meet you too, Annie," sagot ni Mike. "Kaano-ano mo yung kaibigan ko na nag-baby shower?" tanong ni Annie. "I don't know her personally. She is our customer. We are the ones who set up the event," sagot ni Mike. Maayos ang boses, parang sinadya niyang gawing simple ang lahat. Tumango si Annie, magalang pa rin. Kaya pala. Thank you sa pagbalik ng camera," sabi niya. "Walang anuman," sagot ni Mike. Tumingit ako sa usapan nila, pilit ko na pinatatag ang boses ko. "Siya pala yung fiancé ko, si Annie. We're getting married soon," sabi ko. Napatingin si Mike kay Annie, tapos bumalik ang tingin niya sa akin. Kita ko ang sandaling pagkurap ng mga mata niya, parang may dumaan na emosyon na agad niyang kinontrol. "Congratulations, I am so happy for you," sabi ni Mike. Sandaling natahimik ang paligid. Walang awkward, pero may bigat. Parang may mga salitang gustong kumawala, pero piniling manatiling tahimik, para sa kapakanan ng lahat. "Sige, mauuna na kami," sabi ko. "Ingat kayo," sagot ni Mike. Habang papalayo kami, naramdaman ko ang kamay ni Annie na bahagyang humawak sa akin. Isang simpleng kilos, pero sapat, na para ibalik ako sa kasalukuyan. Akala ko iyon na ang huli naming pagkikita ni Mike. Isang mabilis na paalam. Isang yakap na hindi na dapat inulit. Isang alaala na dapat ay naiwan na ulit sa nakaraan. Pero ilang araw matapos ang encounter na, yun, may biglang nag-notify sa phone ko. Meron message request sa akin sa Facebook. Napakunot noo ako. Hindi naman ako madalas magbukas ng message requests, pero may kung anong nagtulak sa akin para i-check yon. Pagbukas ko, parang huminto ang mundo ko sandali. Si Mike. Binuksan ko ang message. Habang binabasa ko, unti-unting lumabo ang paningin ko. Hindi ko na malayang may tumulo na palang luha sa pisngi ko. Isang luha na hindi ko alam kung para saan. Lungkot ba? Nostalgia? O isang uri ng paalam na matagal nang hinihintay? "Hi dude, it's been so many years, I don't know what to say, but I'm glad I found you again. I know wala tayong proper breakup or closure, but you know kung gaano kahirap yung situation natin before. I loved you so much and I couldn't fight for you that time. But I know you've moved on and happy. And I'm happy for you too. Can we meet for a last time? Gusto ko lang magpaalam ng maayos. Gusto kitang makausap kahit saglit lang." Yan ang mga sinabi niya sa message. Hawak ko ang phone ko. Nanginginig ang mga daliri ko sa ibabaw ng screen. Hindi ko pa alam kung magre-reply ba ako. Pero alam kong kahit anong sagot ang piliin ko. May isang bahagi ng puso ko na kailangan maging tapat. I followed my heart and nag-reply ako sa kanya and pumayag ako na makipagkita.
Ikakasal na ako bukas kay Annie at gusto kong tapusin na yung nakaraan namin ni Mike. Gusto kong tapusin na sa maayos na paraan. Gusto kong magkaroon kami ng closure na dalawa, kaya pumunta ako ngayon sa kondo niya. Buti naman at pumayag ka makipagkita sa akin, sabi niya. Magkatabi kaming nakaupo sa sofa. May kaunting pagitan sa amin, sapat para ipaalala na hindi na kami tulad ng dati. Pero hindi rin sapat para burahin ang lahat ng alaala. Tahimik lang ako. Nakatingin lang ako sa sahig. Nagsalita ulit si Mike. Alam kong awkward, hindi ko rin alam kung paano sisimulan or kung anong sasabihin ko sa'yo. So bakit gusto mong makipagkita sa akin? Nagsalita ako. Sorry. Sorry kung hindi kita naipaglaban sa parents ko. Sorry kung nawala na lang ako bigla. Alam mo kung gaano kita kamahal. Mahal na mahal kita sobra. I was so in love with you. Sabi niya tapos bigla niya akong niyakap tapos umiyak siya. Naiintindihan ko naman yung situation natin noon. Yung situation mo sa pamilya mo. Pero sana man lang nagpaalam ka ng maayos sa akin kasi maiintindihan ko naman. Sabi ko. Alam mo walang araw na hindi kita naiisip. Nung nawala ka sa akin. Hindi kita nakalimutan. Nagmahal ako ng iba. Nakipagrelasyon sa iba. Pero yung pagmamahal ko sa'yo, never nagbago. Iba yung pagmamahal ko para sa'yo. Sabi niya, tapos bigla niya akong hinalikan. Tinulak ko siya, tapos tumayo ako mula sa sofa at nagsalita. Hindi tama to. Ikakasal na ako kay Annie, sabi ko. Napayuko siya. Tuloy-tuloy lang ang pag-iyak niya. Mahal mo ba talaga siya? Or gusto mo lang pagtakpan ng totoong ikaw? Sabi niya. Natahimik ako sa sinabi niya, pero alam ko sa sarili ko na mahal ko si Annie. Oo. Bisexual ako pero alam kong totoo ang nararamdaman ko kay Annie. Mahal ko siya sobra. Hindi ko siya kayang mawala sa akin. Sagot ko. Tumayo si Mike sa sofa tapos hinalikan ulit niya ako. Pilit ko siyang inaawat at tinutulak sa paghalik sa akin pero mahigpit yung pagyakap niya sa akin. Hanghang sa, nadala na lang din ako at nagpaubaya. Meron nangyari sa amin. I tried to enjoy that moment na magkasama at magkayakap kami. I felt his lips on mine. At alam ko yun na ang huli na mararamdaman ko lahat sa kanya. At pagkatapos nun, nagpaalam na kami sa isa't isa dahil mas pinili ko si Annie. I wish your happiness and you will always have a special place in my heart, sabi ni Mike. Bago pa ako makasagot, niyakap niya ako ng sobrang higpit. Yung yakap na parang doon niya ibinuhos ang lahat ng salitang hindi na niya kayang sabihin pa. Walang halik. Walang pag-angkin. Yakap lang. Ramdam namin pareho yung sakit at puno ng paalam. Niyakap ko rin siya ng mahigpit. Tapos binitiwan namin ng isa't isa. Ang naging pagmamahala namin ni Mike noon ay totoo. Pero sadyang may ibang plano ang tadhana. Hindi lahat ng taong minamahal natin ay siya ring makakasama natin sa dulo. May mga taong dumarating para mahalin ka sa panahong handa ka palang matutong magmahal. May mga taong nagiging bahagi ng puso mo, pero hindi nang hinaharap mo. Habang papalayo ako, wala akong dalang panghihinayang, kundi pasasalamat. Pasasalamat sa pagmamahal na minsang naging pahinga, kahit hindi naging tahanan. At sa bawat hakbang palayo kay Mike, mas malinaw kong naramdaman kung saan talaga ako uuwi. Hindi sa nakaraan, kundi sa buhay na pinili kong buuin. Kasama ang taong handang manatili at mahalin ako. Pero isa lang ang sigurado, hindi lahat ng love story ay happy ending. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.